Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang pagkahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kanineyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may hindi tumagon si Jesus. At lumapit ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na po ninyo nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mga mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihiling mo. At noon din ay gumaling ang kaniyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pagtatagpo ng isang kanineya at ni Jesus Nazareno. Ang babaeng ito po ay isang dayuhan, hindi kabilang sa bayan ng Israel. May anak siya na pinahihirapan ng masamang espiritu. Kaya't anong ginawa niya? Lumapit siya kay Jesus at sumigaw, Panginoon, anak ni David, mahabag ka sa akin. Marami sa atin ngayon ramdam
ang kalagayan ng babaeng ito. Ilang beses rin tayong lumalapit kay Jesus Nazareno, taglay ang matindi nating pangangailangan. Lumuluhog tayo sa Kanya dahil may sakit ang ating mga mahal sa buhay. Kapag tayo ay may pangangailangang pinansyal at hindi natin alam kung saan kukunin ang ating susunod na kakainin, dumudulog tayo kay Jesus kapag pakiramdam natin ay unti-unti na tayong nauubos dahil sa bigat ng ating problemang dinadala sa buhay. Kung mapapansin po ninyo, nang magsalita ang babae, hindi tumugon si Jesus Nazareno. At mariing ipinaliwanag ni Jesus, kailangang busugin muna ang anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng anak upang ihagi sa tuta. Pansinin po ninyo, ang babaeng hintil hindi agad sumuko. Hindi agaran niyang tinanggap ang sinabi ni Jesus. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Lumuhod pa mas lalo siya sa harapan ng Panginoon at sinabi, maging ang mga tutaman nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Napakalaking pagpapakumbaba. Hindi niya hinihiling ang buong tinapay. Sapat na sa Kanya kahit mumo ng awa at biyaya mula sa Diyos. Dahil dito, lubusang humanga si Jesus Nazareno sa Kanyang pananalig. At noon din, gumaling ang Kanyang anak. Ito po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit napakaganda ng ating ebanghelyo para sa ating mga deboto. Ang tunay na debosyon ay hindi nasusukat sa bilis ng pagsagot ng Diyos sa ating panalangin, kung hindi sa ating pagtatyaga at pananatili sa Kanya kahit tila baga, minsan tahimik ang langit. Uulitin ko po, mga kapatid, sapagkat ito'y napakahalaga. Ang tunay na debosyon ay hindi nasusukat sa bilis na pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Na kung baga, masigasig lang tayo magsimba kung pinakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang tunay na debosyon ay ang ating pagtyaga, ang ating pananatili. Kung minsan tahimik ang Diyos sa ating mga panalangin. Napatunayan din natin na lubos na kinalulugdan ni Jesus Nazareno ang mga taong sa Kanya ay lubos na naniniwala at nagtitiwala. Sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, ang kaligtasan naging bukas para sa lahat. Ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang kaligtasan hindi lamang sa bayang Israel. Ang kaligtasan napasa ating lahat. Ibig sabihin, mayaman ka man o mahirap, hintil ka man o Hudyo, Kristiyano man o ibang reliyon, lahat may puwang sa kaligtasang kaloob ng Diyos. Sapagkat hindi nais ng Diyos na may nahuhuli, hindi niya gusto na may naiiwan. Ang tanging hangad ng Diyos, tayong lahat sama-samang makarating sa langit. Kaya't pagkakaisa ang nais ng Diyos, hindi pagkakawatak-watak.
Sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo na darating ang panahon, kagaya ng babaeng hintil, susubukin tayo sa ating pananampalataya. Susubukin ito hindi upang ubusin ang ating lakas at pag-asa, kung hindi upang palakasin pa ang ating pagkapit sa Diyos. Mga kapatid, tatandaan natin, walang pananampalatayang madali. Ang tunay na pananampalataya ay kayang pagtagumpayan ang anumang hamon at pagsubok ng panahon. Ang tunay na pananampalataya hindi basta-basta sumusuko. Ang tunay na pananampalataya sanging sa Diyos, naniniwala at nagtitiwala. Tunay ngang ang babaeng ito, ang babaeng Kananea, isang dayuhan. Kagaya niya, lumapit tayo kay Jesus Nazareno at sumigaw mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Panginoong Jesus Nazareno, mahabag po kayo sa amin. Panginoong Jesus Nazareno, pagalingin mo po kami. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.